Welcome back sa isa na namang Honest Ola Reviews. Dito sa video ito ay sisilipin natin na napakadali pala talaga mag-apply dito. Napaka-easy lang po mag-apply ng loan dito sa online loan app na ito. Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo, ay paki-hit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat ng mangutang kayo rito. Ako po ay sumisilip lamang at nagre-review kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared experience at tamang expectations dito sa mga online loan apps. At paalaala lang, no, hindi ho ako nangungonsente na wag magbayad ng utang. Ang utang ay utang, responsibility nating bayaran yan. Kaya kung may pambayad naman na po kayo, bayaran na naman po natin kaysa magkaroon pa tayo ng problema in the future. At maging maingat dito sa mga ulan na sinisilip ko. At mas mabuting silipin nyo muna, pag-aralan nyo muna, panoorin nyo yung video ito, kung okay ba sa inyo to o hindi. It's up to you. Loan at your own risk and just be a responsible borrower. Okay, paalala lang. Then, itong ulan ito, napaka-easy lamang po mag-apply. Dahil siya ay si Easy Borrow. Si Easy Borrow po ay under ng Wing of Integrity na kung saan kapatid niya si Bene. At alam niyo naman si Bene ay isa sa mga pinakamaraming complaint na nakita ko sa mga report sa mga mass filings. So, kaya paalala ko lang, kaya maging maingat kayo dito kay Easy Borrow dahil kapatid po ito ni Bene. Siya po ay nasa list ng recorded online lending platforms, pero hindi po siya submitting entities ng CIC. Hindi siya nagre-report, hindi siya nagpo-forward ng mga record natin kapag tayo hindi nakapagbayad ng utang. Okay, medyo safe kayo ron sa ganun. Pero, bago natin ituloy, diretso na natin at silipin na natin si Easy Borrow. Okay, Easy Borrow permission agreement. Agree tayo para dumiretso tayo. Then, ang dami niyang kinukuha talaga rin information sa atin. No? Like the allocation, the pictures and videos, the SMS, the phone calls, the phone contacts, yan. Then, to, pasok tayo. Ang naalok niya is loan amount na kaya niya ipahiram sa akin is 10,000 pesos. Do apply tayo. Then, diretso siya sa facial recognition na sinubukan ko. Kaya nagulat ka, ba't ang bilis? Ba't nasa facial recognition ka agad? Sige, next. Then, labas ulit sa page 1, bumalik tayo simula, apply ulit. And then, inalok sa akin, dahil nga kapatid siya ni Bene, eh, meron siya mga Bene options na Bene M, Bene D, Bene L, Bene Ba't di ba sinama si Benedict? Loan amount na binibigay sa akin is 3,000 pesos. So, silipin natin yung loan na application amount, 3,000 pesos. Ang marireceive ko lang daw is 1,800 dahil ang management fee is 1,200. So, kung saan ang loan date ko is January 19, 2026 at the expiry date daw is to February 17, 2026. Okay? Grabe yung management fee. Halos kainin ng buo yung kalahati ng inutang. Yung 3,000, magiging 1,800 na lang. Medyo awkward sa akin itong mga ganito. No? Ayoko yung mga ganito klase. So, sinilip ko kung ilang days siya. Ito yung nakalagay. First installment date due is 2,700. Babayaran ko siya in 10 days. Hindi siya 7 days. Medyo okay dahil mas mahaba ng 3 araw nga lang kaysa doon sa mga common na mga ola ngayon ng 7 days, di ba? Pero, ang masakit, kailangan siyang bayaran ng 2,700. No? Which is yung 3,000 na naging 1,800 na lang, kailangan kong ibalik ng halos buo sa kanila. 2,700 agad ang kailangan bayaran sa first installment due. Then, sa second installment due, yung pang 20 days, 10 days again, is 270. And then, the last na 10 days again is 30 pesos. So, ang laki ng ano niya. Hindi, kulang na nga lang kunin na yung 300 para maging 1,500 na lang sa'yo. Kumbaga, hati tayo sa utang ko. Ay, hati tayo sa utang mo, pero bayaran mo ng buo pagbalik ng 10 days. O, di ba? Yun po. Kaya medyo, hindi ko siya tinuloy yung confirm loan. Ulitin ko ha. Kasi pag mga ganitong klase ng mga OLA, alanganin akong hiraman o subukan, yung mga yan. Hindi rin siya nag-auto disburse, hindi ko siya tinuloy eh. Buti naman kasi may account na ako sa kanya dahil nga kay Ben, nasubukan ko na si Ben noon pa, meron man na akong number dyan, alam ko, pero
Dito kasi hinihingi pa rin yung number ko, kaya hindi ko tinuloy. Baka mamaya bigla mag-auto-disburse. Kaya, mag-auto-approve. Ayoko magkaroon ng problema rito. Kasi kilalang ano rin to eh. Notorious din sa mga, alam nyo na yung ibig sabihin sa mga magiging problema in the future. Dahil nga kapatid ni Ben. So, sana nakatulong review ko sa inyo, no? Muli, paki-subscribe po, Johnny Depp. Maraming salamat po at malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong po ang pag-share at para updated po kayo, ay pakihit lang po yung notification bell. Maraming pong salamat sa ulitin.